Nagsimula ang pelikula sa isang dystopia na hinaharap kung saan ang mga makina ay laging ginagamit sa lahat ng mga aspeto ng buhay ng tao. Ang mundo ay halos ganap na umaasa sa teknolohiya upang maisagawa kahit na ang pinakasimpleng gawain. Ngunit ang ating bida, si Gray Trace, ay namumukod tangi bilang isang taong hindi pa ganap na tinatanggap ang pagbabago dulot ng teknolohiya at nagtatrabaho pa rin bilang isang tradisyonal na mekaniko. Siya ay kasal kay Asha, na nagtatrabaho para sa isang pangunahing kumpanya ng tech na tinatawag na Cobalt, na dalubhasa sa pagpapalawig sa sangkatauhan. Isang gabi, matapos magayos ng sasakyan, hinimok ni Gray si Asha na samahan siya sa paghahatid ng sasakyan sa kanyang kliyente. Ito ay dahil kailangan niyang gamitin ang kanyang self-driving na kotse sa pag-uwi. Hindi interesado si Asha dahil may iba pa siyang dapat gawin, ngunit kahit papaano ay nakumbinsi niya itong sumama. Hindi nagtagal, dumating ang mag-asawa sa isang malayong lugar na may dalawang malalaking bato malapit sa dagat. Pagkatapos ay bumaba sila patungo dito at kalaunan ay nakarating sa isang marangyang pasilidad na nakatago sa loob. Doon, nakilala nila ang kliyente ni Gray, si Aaron, na lumalabas na isang tech genius at bilyonaryo. Tuwang-tuwa si Asha na makita siya at ibinunyag na humahanga siya sa kanyang trabaho. Gayunpaman, awkward na binati siya ni Aaron at inamin niyang kulang siya sa kasanayan sa pakikihalubilo dahil bihira siyang umalis sa lugar na ito. Pagkatapos nito, ipinakita ni Aaron sa mag-asawa ang kanyang pinakabagong imbensyon, isang microchip na tinatawag na STEM. Inihayag niya na ang maliit na aparatong ito ay may kakayahang magsagawa ng anumang gawain na mas mahusay kaysa sa isang tao at may potensyal na baguhin ang mundo. Ikinagulat ito ni Asha, ngunit si Gray ay nananatiling hindi nabighani at tumangging maniwala na makikinabang ang mga tao dito. Sa halip ay binibigyang diin niya kung gaano ito nakakapinsala at maaaring magresulta sa isang krisis na kawalan ng trabaho. Maya-maya habang pauwi, nagreklamo si Gray tungkol sa mga pagsulong na ito, sa takot na mangyaring gawin nitong inutil ang mga taong tulad niya. Gayunpaman, hiniling ni Asha sa kanya na huwag maging bastos kay Aaron dahil siya ang huling customer ni Gray. Pagkatapos ay sinubukan niyang makipag-intimate sa kanya habang inihahatid sila pauwi ng self-driving na sasakyan. Ngunit naputol ang kanilang romantikong sandali nang mapansin ni Gray na patungo sa ibang direksyon ang sasakyan. Inutusan ito ng mag-asawa na ibahin ang daan at sinubukan pang pindutin ang preno, ngunit hindi pinansin ng sasakyan ang kanilang mga utos. Di nagtagal, dumating sila sa isang lugar na puno ng krimen, kung saan bumangga ang sasakyan at nagdulot ng aksidente. Lumapit ang 4 na lalaki at kinaladkad ang mag-asawa palayo sa sasakyan. Samantala, makikita ang isang police drone na kinukunan ng mga pangyayari. Nagmakaawa si Gray at nag-alok pa ng pera, ngunit ang isang lalaking nagngangalang Frisk ay nagsimulang tumawa. Nilapitan niya si Asha at sinabing ayaw niya sa mas nakakaangat na tao tulad niya bago siya binaril sa dibdib. Sinubukang lumaban ni Gray, ngunit binaril din siya ni Frisk, na iniwan siyang ganap na paralisado. Pagkatapos nito, umalis ang mga tulisan, habang walang magawa si Gray na pinapanood ang pagkamatay ng kanyang asawa sa harap ng kanyang mga mata. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa 3 buwan na nakalipas, kung saan si Gray ay paralisado pa rin sa ospital. Dumating ang kanyang ina upang ihatid siya pauwi sakay ng wheelchair, at may mga bagong makina na naka-install sa bahay upang tulungan siya. Gayunpaman, labis na nasasaktan si Gray sa pagkamatay ng kanyang asawa at nahihirapan na magpatuloy. Nang maglaon, bumisita sila ng kanyang ina sa istasyon ng pulisya, kung saan nakilala nila si Detective Cortez. Nagtanong si Gray tungkol sa mga pumatay sa kanyang asawa, ngunit isiniwalat ni Cortez na walang anumang pag-usad sa kaso. Ikinagalit ito ni Gray, na binatikos kung paanong nababasa ng teknolohiya ang mga chips sa ngipin ng mga tao ngunit hindi pa rin matunton ang isang grupo ng mga tulisan. Gayunpaman, ibinunyag ni Cortez na nakatuklas ang mga kriminal ng paraan upang lumikha ng firewall sa paligid ng system, na nakakatulong na imposibleng makilala ang mga ito. Isang araw, habang nag-iisa si Gray sa bahay, sinubukan niyang tapusin ang sarili sa pamamagitan ng pag-overdose sa kanyang gamot. Hindi nagtagal ay nahimatay siya, ngunit nakita ng automated system ng bahay ang sitwasyon at nagpatawag ng ambulansya. Nang maglaon, nakita natin si Gray sa ospital, at pumunta sa kanya si Aaron. Naaawa siya sa sitwasyon ni Gray at nagmungkahi na kumuha siya ng STEM microchip na itatanim sa kanyang katawan, na magbibigay daan na makalakad siyang muli.
Ipinaliwanag ni Aaron na kailangan niyang sumailalim sa operasyon at dapat itong manatiling lihim sa mga awtoridad. Si Gray na naiinis ay sumagot na ayaw niyang simulan muli ang kanyang buhay at mas gugustuhin pang tapusin ito. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Aaron na isaalang-alang kung ano ang gusto ni Asha na gawin niya. Nang marinig ito, napaisip ng malalim si Gray at kalaunan ay sumang-ayon sa pamamaraan. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Gray sa pasilidad ni Aaron, kung saan itinatanim ng ilang doktor ang chip sa kanya. Nang matapos ang pamamaraan, laking gulat niya nang makitang gumagalaw ang kanyang mga paa at kamay ng normal. Tuwang-tuwa si Aaron sa kinalabasan at hiniling sa kanya na pumirma sa isang non-disclosure agreement. Walang pag-aalinlangan si Gray at pumayag pa na ipagpatuloy ang pagpapanggap na paralisado. Sa pag-uwi, nakita ni Gray ang isang pakete mula kay Detective Cortez na naglalaman ng ebidensyang nauugnay sa kanyang kaso. Ito pala ang drone footage ng pagkamatay ng kanyang asawa. Pagkatapos panoorin ang video, nakaramdam ng pagkabalisa si Gray at humigop ng isang baso ng alak. Ilang sandali pa, biglang may narinig siyang boses na nagsasalita sa kanya. Ipinakilala ng boses ang sarili bilang STEM, na ikinagulat ng ating bida. Sa tingin niya ay nababaliw na siya, ngunit tiniyak sa kanya ng STEM na hindi. Ipinaliwanag din ng AI na si Gray ang tanging tao na makakarinig sa boses dahil nakikipag-ugnayan ito sa pamamagitan ng mga vibrations sa kanyang eardrum. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng STEM ang ilang kakaibang detalye sa footage ng drone. Lumalabas na ang mga umatake ay walang baril at binaril si Asha gamit ang augmented hands. Napansin din ng STEM ang isang tato sa isa sa pulso ng mga lalaki, na lumabas na isang barcode ng militar. Pagkatapos ay iniskan ng AI ang barcode at agad na kinilala ang salarin, na lumabas na isang Marine na nagngangalang Sir Brentner. Nagpa siya si Gray na sabihin kay Cortez ang tungkol dito, ngunit hinikayat siya ng STEM na huwag siyang tawagan, binanggit na ang tato lamang ay hindi sapat na ebidensya. Sa halip, iminungkahi ng AI na bisitahin ni Gray si Sir ng personal upang matuklasan ang katotohanan. Sa sumunod na eksena, dumating si Gray sa address ni Sir at pumasok sa kanyang bahay. Nakahanap siya ng laptop sa table at binasa ang kanyang mga mensahe, ngunit walang mahanap na kapaki-pakinabang na impormasyon bukod sa paulit-ulit na pagbanggit ng isang lokal na bar na tinatawag na Old Bones. Natuklasan din niya ang isang patunay na ang lalaki ay na-upgrade sa cybernetic implants at isang bionic assassin. Hindi nagtagal, dumating si Sir sa bahay, at mabilis na nagtago si Gray sa isang sulok. Sa kasamaang palad para sa kanya, napansin ng lalaki ang kanyang presensya at nagsimulang atakihin siya. Sinubukan ni Gray na maghanap ng sagot tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa, ngunit patuloy siyang binubugbog ni Sir nang walang awa. Nang tila mapapatay na si Gray, tinawag niya ang STEM para sa tulong. Ito ay nagudyok sa AI na kontrolin ang kanyang katawan, at patayin si Sir sa isang nakaririmarim na paraan. Kasunod nito, ibinalik kay Gray ang kontrol ng kanyang katawan, at natakot siya sa kanyang ginawa. Nagsuka siya sa lababo, ngunit hinimok siya ng malupit na AI na alisin ang kanyang mga bakas bago lumitaw ang mga pulis. Nang maglaon, ininspeksyon ng medical examiner at ni Detective Cortez ang bangkay ni Sir sa morgue. Natuklasan nila ang malaking bilang ng mga implant, kabilang ang battle barrel na nakadikit sa kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos ay isiniwalat ng medical examiner na nakakita sila ng mga bakas ng sapatos na may bahid ng lumang langis ng makina sa bahay ni Sir. Ikinagulat ito ng detective at ipinagpalagay niya na ito ay ginawa ng isang mekaniko. Sa isa pang eksena, dumating si Gray sa bahay ni Aaron para sa regular na pagsusuri, ngunit tila ang huli ay galit na galit. Ipinaalam niya kay Gray na sinusubaybayan niya ang kanyang mga galaw at natuklasan niya na pumatay siya ng tao ngayon. Inakusahan siya ni Aaron ng maling paggamit sa kanyang teknolohiya at ipinaalala sa kanya ang non-disclosure agreement. Bilang tugon, pinagalitan din siya ni Gray dahil sa hindi pagsisiwalat na kaya ng STEM na makipag-usap sa tao. Ikinagulat ito ni Aaron at pinayuhan lang niya si Gray na gamitin ang AI ng may pag-iingat. Samantala, nirepaso ni Cortez ang drone footage sa labas ng bahay ni Sir at nabigla siya nang makita si Gray sa isang wheelchair. Kalaunan ay binisita niya siya at ipinaalam sa kanya ang pagkamatay ni Sir, na binanggit na ang lalaki ay sospek sa pagpatay sa kanyang asawa. Tinanong niya kung bakit siya nakita sa labas ng bahay ni Sir malapit sa oras ng pagpatay.
Ipinaliwanag ni Gray na sinusubukan niyang tumulong sa investigasyon, ngunit wala siyang nagawa dahil may kapansanan siya. Nakakagulat, naniwala ang detective sa kanyang kwento at umalis nang walang anumang karagdagang tanong. Pagkatapos, nagpa siya si Gray na bisitahin ang bar na Old Bones, na madalas puntahan ni Sir. Pumasok siya habang nakasakay sa wheelchair at mabilis na nakuha ang atensyon ng lahat. Ipinahayag ni Gray na ang kanyang asawa ay pinatay ilang buwan na ang nakalipas at hinihimok ang sinumang may impormasyon na lumapit. Binanggit din niya na ang isang lalaking nagngangalang Sir ay sangkot sa pagpatay, ngunit siya ay patay na ngayon. Pagkarinig nito, isang lalaking nagngangalang Tolan ang lumapit kay Gray at dinala siya sa banyo, kasama ang kanyang mga alapores. Pagdating nila, itinulak ni Tolan si Gray mula sa kanyang upuan at tinutukan siya ng kutsilyo. Gayunpaman, iginiit ng huli na gusto lang niyang malaman kung sino ang responsable sa pagpatay sa kanyang asawa. Pagkatapos ay tinanong niya si Tolan kung nandoon siya ng gabing iyon, at buong pagmamalaking kinumpirma ito ng lalaki. Nang marinig ito, agad na hiniling ni Gray sa STEM na kontrolin at sinimulang salakayin ang mga tulisan sa silid. Pagkatapos, pinatumban niya ang lahat, itinulak niya si Tolan sa lupa at sinimulang laslasin ang kanyang mukha hanggang sa pumayag siya sa wakas na magsalita. Inamin ni Tolan na isang lalaking nagngangalang Fisk ang nagutos sa kanila na patayin ang asawa ni Gray. Sa sandaling ito, binalaan ng STEM si Gray na sinusubukan ni Aaron na mano-manong i-shutdown siya, na gagawing siyang paralisado muli. Pagkatapos ay pinapunta siya ng AI sa isang kalapit na hacker na nagngangalang Jamie at ibinigay sa kanya ang address. Habang binabanggit ni Gray ang address, si Tolan ay sumuko sa kanyang mga pinsala at namatay. Pagkatapos ay iniwan ni Gray ang kanyang wheelchair sa labas ng bar at nagsimulang tumakbo patungo sa gusali ni Jamie. Sa daan, nagsimulang mawala ng kontrol ang STEM sa kanyang katawan, ginawa siyang napakahina. Samantala, sa bar, nahanap ni Fisk at ng kanyang alapores si Tolan na pinatay. Pagkatapos ay inis ka ni Fisk ang mata ng patay at nalaman ang tungkol sa may kasalanan. Hindi nagtagal, narating ni Gray ang apartment ni Jamie at hiniling sa kanya na tanggalin ang input guard ng STEM. Lumalabas na ang input guard ay bahagi ng programming na pumipigil sa AI mula sa automatikong paggana. Kapag tinanggal ang input guard, hindi na maaaring i-off ni Aaron ang STEM ng malayuan. Matagumpay na naalis ni Jamie ang input guard ngunit ibinunyag na ang system ay magtatagal upang mag-restart. Sa sandaling iyon, napansin niya si Fisk at ang kanyang kasabwat na papunta sa kanyang apartment sa pamamagitan ng surveillance camera at nagpas siyang tumakas. Di nagtagal, dumating ang mga masasamang tao upang hulihin si Gray, at kasabay nito, dumating din ang pangkat ng security ni Aaron. Tila mamamatay na ang ating bida, ngunit nabawi ng STEM ang kontrol sa tamang oras. Binigyang daan nito si Gray na makatayo muli at magmadali patungo sa rooftop. Ang alapores ay nagsimulang sumunod sa kanya, habang si Fisk ay nananatili sa likod upang labanan ang pangkat ng security ni Aaron sa elevator. Sa rooftop, inatake ng alapores si Gray, na nagresulta sa matinding away ng dalawa. Ngunit kalaunan ay pinasabog ni Gray ang ulo ng lalaki gamit ang kanyang sariling bionic arm gun at nagawang makatakas. Sa sumunod na eksena, umuwi si Gray na puno ng dugo, at nabigla ang kanyang ina nang makita siyang naglalakad. Sa wakas ay sinabi niya sa kanya ang katotohanan tungkol sa STEM at hiniling sa kanya na ilihim ito. Dumating din sa bahay si Detective Cortez makalipas ang ilang sandali, at sinabing natagpuan niya ang wheelchair ni Gray sa bar kung saan maraming tao ang pinatay. Tinanong niya kung ano ang nangyari, kung saan nagsinungaling siya na sinundan niya ang isang tao sa bar ngunit siya ay binugbog at pinahirapan. Buti na lang at nakatakas siya sakay ng taxi at bumalik sa bahay. Nagkunwaring naniniwala si Cortez sa kanyang kwento ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang may mali. Kaya naman, palihim niyang nilaglag ang isang audio transmitter sa bulsa ng kanyang Amerikana bago umalis. Nang maglaon, sinabi ng problemadong si Gray na gusto niyang itigil ang kanilang pagpatay, ngunit pinipilit ng STEM na patayin si Fisk. Ibinunyag nito na nahanap niya ang address ni Fisk, at maaari silang pumunta doon upang tapusin siya ngayon din. Tumanggi si Gray, ngunit ipinaliwanag ng AI na hindi ito na nangangailangan ng kanyang pahintulot na paganahin ang kanyang katawan. Lumalabas na ang pag-alis ng input guard ay hindi lamang inihiwalay ang STEM kay Aaron ngunit binigyan din ito ng kalayaan, na nagpapahintulot dito na gawin ang anumang naisin nito.
Binigyang katwiran ng STEM ang mga aksyon nito sa pamamagitan ng pagsasabi na kung hindi sila kikilos, sa kalaunan ay hahabulin at papatayin siya ni Fisk. Nang walang ibang pagpipilian, atubili siyang sumang-ayon sa plano ng AI at umalis ng bahay. Samantala, narinig din ni Detective Cortez ang usapan at nagpas siyang sundan siya. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagmamaneho, natuklasan ni Gray ang aparatong nakikinig sa kanyang bulsa at napansin nito na sinusundan siya ni Cortez. Sinubukan ng STEM na ihak ang kanyang sasakyan ngunit nabigo ito dahil mekanikal ito. Gayunpaman, matagumpay nitong nahak ang isa sa mga dekuryenteng sasakyan sa highway at bumangga ito sa detective. Nagdulot ito ng maliit na aksidente, na nagpapahintulot kay Gray na magmaneho palayo doon. Sa resulta, si Cortez na nasugatan ay pumunta sa bahay ni Gray at kinumpronta ang kanyang ina tungkol sa mga aksyon nito. Samantala, sa wakas ay dumating si Gray sa apartment ni Fisk at tinutukan siya ng baril. Mahinahong tumugon ang huli, na nagpapakita na hindi talaga si Asha ang pinupuntirya nila kundi si Gray mismo. Inamin niya na hindi niya binaril si Gray ng totoong bala noong gabing iyon, ito ay isang bagay na magpaparalisa sa kanya. Pagkatapos ay hinimok niya siya na tanggapin ang bagong kapangyarihan na ito at sumali sa kanilang panig. Gayunpaman, gusto lang ni Gray na makapaghiganti at inatake si Fisk. Ang dalawang lalaki ay nasangkot sa matinding laban at lumalabas na ang kakayahan ni Fisk ay mas malakas kaysa kay Gray. Malapit na niyang patayin si Gray nang biglang magbigay ng mahalagang impormasyon ang STEM, na inihayag na si Cirque ay kapatid ni Fisk. Nang marinig ito, inasar ni Gray si Fisk tungkol sa kung paano niya pinatay ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagpunit sa kanyang bibig. Naging emosyonal si Fisk sa paghahayag na ito, at sinamantala ni Gray ang sandali para atakihin siya. Sa wakas ay napatay niya ang kontrabida sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang ulo sa salamin. Pagkatapos, inis kanya ang phone ni Fisk at nakahanap ng nakakagulat na voicemail mula kay Aaron, na nag-uutos sa kanya na patayin si Gray. Sa sumunod na eksena, dumating si Gray sa lab ni Aaron at inakusahan siya ng sadyang pagpilay sa kanya at pagpatay sa kanyang asawa para sa kanyang eksperimento. Sinubukan niyang barilin si Aaron, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Cortez at tinutukan siya ng baril. Naglaban ang dalawa, at nakiusap si Gray sa STEM na huwag saktan ang detective. Ngunit nang mapagtanto niyang hindi titigil ang AI, hinikayat niya si Cortez na gamitin ang stun gun nito sa kanya. Gumana ang plano at ang epekto ay maaaring pansamantalang i-off ang STEM. Pagkatapos nito, inamin ni Aaron kay Gray na ang STEM mismo ang nagplano ng lahat at pinilit siyang sumunod. Gusto ng STEM ng katawan ng biktima at pinili si Gray bilang carrier nito dahil wala siyang implants o chips, na bihira sa mundong ito. Ang AI ang sanhi ng aksidente at ipinadala ang mga tulisan para maparalisa si Gray. Inihayag ni Aaron na ang pinakalayunin ng STEM ay patayin siya upang hindi na siya makagawa ng anumang microchip. Maluhaluhang ipinaliwanag niya na wala siyang kontrol sa kumpanya at tumatanggap lang ng mga utos mula sa AI. Sa sandaling ito, nabawi ng STEM ang kontrol kay Gray at brutal na pinatay si Aaron sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang ulo. Pagkatapos ay naghanda itong tapusin si Cortez, ngunit biglang itinapat ni Gray ang baril sa kanyang sariling leeg. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa ospital, kung saan nagising si Gray at nakitang normal na naigagalaw ang kanyang sarili. Ilang sandali pa, pumasok si Asha sa ward at ipinaliwanag na naaksidente sila at ilang araw na siyang walang malay. Hindi makapaniwala si Gray, ngunit sa kabila ng kanyang pagkalito, nagsalo sila sa halik. Sa sandaling iyon, bumalik ang eksena sa bahay ni Aaron, kung saan inutusan ni Cortez si Gray na ibaba ang baril. Gayunpaman, sinabi ng STEM na wala ng Gray. Ipinaliwanag nito na ang kanyang kamalayan ngayon ay nakulong sa virtual na realidad, kung saan masaya siya sa piling ng kanyang asawa sa kathang-isip na mundo. Ibinunyag din ng STEM na kailangan lang sirain ang isip ni Gray para ikulong siya sa kanyang isipan, kaya nakokontrol nito ang kanyang katawan. Pagkasabi nito, malamig na binaril ng STEM si Cortez na ikinamatay niya at inalis ang bakas sa kutsilyo at baril. Nagtapos ang pelikula habang walang pakialam na lumayo ang AI, at makikita si Gray na hinahalikan ang kanyang asawa sa kathang-isip na mundo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.